Praise the Lord. God bless you, Sister Pearlie. Praise God. Hallelujah. Handa na po ba kayo mga kapatid? Amen. Sa pagbabago ngayong taon? Amen. Alam ko bawat isa sa atin ay mayroong mga isinulat sa papel na mga, yung past 2025, yung mga failures natin, yung mga bagay na ayaw na natin sa buhay natin, nilista natin doon. Amen? Nakalista na po ba mga kapatid? At yung 2026, nandyan yung mga plano natin. Sample na lang, I will improve my prayer life, improve my etc. Praise God. So, nandun yung mga goal ng bawat isa sa atin. Amen. Praise God. Sa bawat goal at sa bawat pagkakataon, mga kapatid, sa bawat nangyayari sa buhay po natin, hallelujah, may purpose po ang ating Panginoon. Ang titulo ngayon is A New Beginning. Handa na po ba kayo sa bagong beginning ng ating paglakad sa ating Panginoon? Amen? Praise God. Katulad ng sinabi ni Sister Perlita, do not dwell in the past. Kung noon, mga kapatid, tayo ay prideful nung nakaraang taon. Maging humble na po tayo ngayong taon. Amen? Kung tayo noon ay tamad na pumunta sa church, maging masipag na po tayo ngayon. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Kailangan na nating gumawa ng paraan upang lumago po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen. At kung noon, nangihina ka lagi sa iyong pananampalataya, anong sinabi ni Sister Perlita? Pray! Para magkaroon tayo ng kalakasan. I-improve natin ang ating prayer life, mga kapatid. Praise God sa taong ito upang magkaroon po tayo ng bagong simula. Amen. Praise God. Katulad ng Isaiah 43 verse 18, sa binasa natin na bersikulo, mga kapatid, anong sabi doon? Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Handa na po ba kayo mag-let go? Amen. Praise the Lord. Maalala ko yung preaching ng aking anak nung nakaraang linggo, mga kapatid. Sabi niya, let go, and let God. Praise God. Para makapasok ang ating Panginoon sa buhay po natin, para manaig ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, we need to let go yung mga nakakahadlang. Alisin natin yung mga nakakahadlang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ano yun, mga kapatid? Praise God. Yung mga bagay na nakakasira sa ating pagpunta sa simbahan. Yung mga bagay na nakakasira sa ating prayer life. Ikaw lang nakakaalam niyan, kapatid. I cannot judge you. Walang magja-judge sa inyo kung anong mga bagay na nais nating baguhin sa taong ito. Praise the Lord. So kung nakasulat na dyan, mga kapatid, kung nakahanda na yan, praise God, ihanda na rin natin ang ating mga puso sa ating Panginoon. Ihanda na rin natin, mga kapatid, na magkaroon tayo ng pagbabago sa taong ito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa bawat isa sa atin, mayroon tayong mga goal sa buhay. Amen? It is just a testimony, mga kapatid. Pagpasok ng 2025 last year, praise the Lord, I just want to testify this para sa aking anak na panganay. Hallelujah. Yung prayer request niya, nung nag-aaral pa lang siya ng high school hanggang college, inuulit-ulit niya yan every year. At sa year 2025, talagang nandun pa rin sa kanyang wall ang kanyang prayer request habang hindi pa nasasagot, mga kapatid. Nung umuwi ako, yung time na yon, doon lang niya tinanggal. Dahil lahat ng kanyang isinulat ay sinagot ng ating Panginoon. All the glory belongs to God. Sabi niya, Ma, tingnan mo, ang mga prayer request ko noon, nasagot na ngayon lahat. Tingnan mo, check na lahat, Ma, sabi niya. So all the glory belongs to the Lord, mga kapatid. Huwag kang mag-give up. Kung last year, mga kapatid, hindi sinagot ng Diyos, asahan mo sasagutin ng Diyos ngayong taon. Tumayo nga tayong lahat, mga kapatid.
Walang imposible sa harapan ng ating Panginoon. Kung mayroon kang goal, mayroon kang pananampalataya, mga kapatid, ipagkakaloob yan ng ating Panginoon. Kung gusto nating mag-improve ang ating spiritual life, do something. Lumapit tayo sa harapan ng ating Panginoon. Let us renew our spirit, mga